Bibili po ba kayo ng sasakyan? O nagbabalak kayong bumili ng sasakyan? O gusto niyo mag-upgrade ng sasakyan? Panoorin niyo po ang video na ito. Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa channel ko, Usapang Kotse. Kung saan ay pag-uusapan natin kung paano bumili ng sasakyan sa isang madaling paraan at hindi nakaka-stress. Alam mo naman natin, minsan nakaka-stress sa pagbili ng sasakyan, lalo na iba-ibang dealership, iba-ibang style ng pagbenta sa sasakyan. So, stick around. Pag-uusapan po natin ang pinakamalaking tanong sa pagbili ng sasakyan. Ang pinakamalaking tanong po usually na pinag-uusapan magkano ba ang budget na kailangan ko sa pagbili ng sasakyan. So sa video na to ay isi-share ko sa inyo ang rule of thumb sa pagbili ng sasakyan. Ang golden rule po sa pagbili ng sasakyan. In a normal situation, kung ito po yung dapat natin gawin. Ang golden rule po is yung tinatawag na 20, 4, and 10. Let me break it down to you. Yung 20 na tinatawag is yung down payment. Put at least 20% down payment dun sa total loan value nyo. Tapos yung 4 is at least 4 years term para hindi po kayo magbayad ng malaking interest. On other video, show you the computation, the difference 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, kung ano ang nagiging interest rate na binabayaran natin pag nag-loan tayo ng sasakyan. So yung 10 is, ito po ay mahalaga, na yung 10% lang ng total na inuwi nyo ng sahod nyo, ang allocation nyo dapat sa budget nyo sa pagbili ng sasakyan. Kasama na doon yung unexpected maintenance, gasolina, buwan-buwan. So ganoong paraan, hindi po tayo magiging problema in the future yung magiging budget natin sa sasakyan. So i-explain ko uli, ihimay natin. Example po, kung meron kayong 30,000 ang value ng halaga ng sasakyan na bibili nyo. So at least you could save 6,000 down payment, yung po yung 20%. Tapos kung ang inuwi nyo buwan-buwan $6,000 a month, so 10% po nun is 600. So sa rule of thumb, dapat 600 yung expenses nyo pagdating sa inyong sasakyan, sa kotse nyo. Kasama na po doon yung insurance, kung pwede, insurance, expenses, gas, at saka minsan unexpected na breakdown ng sasakyan. So minsan pinapaglaanan din po natin yan kasi marami din talagang moving parts ng sasakyan. So maganda rin na nag-allocate tayo kahit pa konti-konti sa save natin, sa sahod natin, na ilaan natin sa sasakyan. Bagaman mahirap po, relas ko rin po yan dito sa Canada. Mahirap din po mag-ipon din talaga pag maraming gastusin. So yung sunod po is i-consider din natin yung saan natin ginagamit yung sasakyan pang daily use lang po ba pag pasok sa trabaho. So naiintindihan ko dito po sa Canada, meron dalawang sitwasyon. Pag nasa city ka, sa mga big cities like Greater Toronto, 24 hours din po yung maganda yung public transport nila. Pero pag nasa, katulad ko, dito kami sa prairie provinces, dito sa lugar namin every 30 minutes yung bus, tapos hindi 24 hours, tapos hindi pa ganun kadami.
So kung mag-Uber, may Uber din po dito, pero magpapamahal ka naman sa araw-araw. So i-consider nyo yung lifestyle nyo, saan nyo ba ginagamit yung sasakyan. Kuminsan po kasi para makatipid minsan, ginagawa ko dati, nagkakarapul ako. Minsan 3 kami. Minsan 1 week ako, 1 week yung pangalawang person, na rotation, para makatipid po sa kaso kung meron kayong mga kasama sa trabaho. So marami pong mga paraan para makasave kayo. Kung minsan dati po nung nag-start ako, nagbabayad lang po ako ng panggasolina sa kasamahan ko. Siyempre nakakahinaan po may kisay ka ng libre. So kailangan may warranty din naman po yun sa kanya. So kahit pa paano, makakatulong din sa kaibigan niya, kasama niya sa trabaho, na mag-ambag ng tulong. Natural lang naman po yun. Kasi kung bibili kayo ng sasakyan, kung bago pa kayo dito, gagastos din po kayo ng almost the same. So yun lang, pakisamahan din po kasi dapat dito sa Canada. Tulungan din po tayo mga Pilipino. So kung kailangan nyo talaga ng sasakyan, kung wala po kayong pang down payment, lalo na pag bago, usually po mahirap maaprubahan pag bago lang dito sa Canada. Meron pong mga dealership, yung small time dealership na sinatawag nila, yung mga nasa mga used, mag-ingat po tayo dahil medyo mataas ang interest. So kung minsan nakikita lang natin yung monthly payment, kaya natin, pero hindi mo nakita 7 years, 8 years, 9 years pa lang babayaran for the used car. Hindi natawag na subprime banks. So ingat po tayo. Marami pong nagkakamaling ganun, na pag gusto nang bumili ng bago, medyo stable na yung trabaho, magpapalit ng sasakyan, it's too late to find out na malaking negative equity niya. So on other video, we will explain the negative equity para in depth, para malaman po natin ano yung negative equity. Ano po ba ang bibilihin nyo, used or brand new? Depende po sa budget nyo. Kung sa sitwasyon ko nung dumating ako dito, kasi bago lang ako, used talaga ang kaya ko lang bilhin nun. So until ngayon, ginagamit ko pa rin naman po yung used na yun after almost 15 years. Yun pa rin yung unang kotse ko, ginagamit ko pa rin, nagamit ng mga anak ko. So hanggang hindi na ginagamit ng mga anak ko, binalik na sa amin, kami nang gumagamit mag-asawa. So yung unang-una po pag-use, tingnan nyo yung reliability. Ano po ba yung pinaka-reliable na sasakyan dito sa Canada? So gagawa rin po tayo ng video about reliability ng mga sasakyan na ginagamit. Based on my experience lang po. Or research din, papakita natin yung mga reviews ng mga bawat sasakyan sa ibang video. So kung brand new naman po, depende kung anong brand. Marami rin po nang approve kahit brand new o newcomer ka, may nag-approve din ng brand new. So i-discuss din pa natin minsan kung paano bumili ng brand new, kung bago lang kayo, ano mga dapat yung iwasan, ano yung dapat yung gawin para maiwasan natin yung pagkakamali. Minsan po kasi merong lumapit sa aking kababayan natin, bumili tapos kinabukasan nagtatanong kung pwedeng isa uli kasi medyo malaki pala, na-pressure sa dealership. Alam mo naman po tayo mga Pilipino ko minsan medyo madaling mabola lalo pag puti yung kaharap natin. So kung susubaybayan nyo po, mag-subscribe kayo, pwede kayo magtanong, at gagawan ko ng video kung paano natin maiwasan mga ganung bagay. Meron din po isang lumapit sa akin na nagpapatulong na i-transfer yung loan niya kasi na-pressure din po siya, medyo na-rush siya kasi
galing sa trabaho, yan na, magsasara na, mga ganong pagkakataon. So, didiscuss din po natin yan kung paano natin maiwasan yung mga ganong bagay na magkaroon tayo ng maling desisyon. Mabait kasi tayong Pilipino minsan, sino-shoulder na, sige, andyan na, kayayain na, kayaan natin. So, kung meron ng pong paraan para maiwasan natin, bakit hindi po natin iwasan? Yun po yung mga susunod na video gagawin natin. So, kung pwede mag-subscribe kayo, ano po. Ang karamihang pagkakamali po natin, kasi alam ko naman po na kailangan talaga natin sasakyan sa ibang mga lugar ng Canada. Lalo na sa mga small provinces, small town, kasi wala nga pong public transport. So, kung minsan na pressure tayo, na overestimate natin na kaya nating bayaran kasi nakakonsentrate tayo dun sa sasakyan lang na babayaran, pero hindi natin nakukonsider yung mga bayaran sa bahay, magpapadala pa tayo sa pamilya natin na humingi ng tulong, mga expenses natin, credit card, at hindi natin nakukonsider minsan na malaki yung tax natin. So dito automatic po kasi tayo tinatanggal, alam naman po natin lahat yan na automatic natanggal yung tax natin. So kung minsan ang nangyayari, tatlong trabaho tayo para makompensate lahat. So kaya kung minsan nahihirapan tayo na kasi na-overestimate natin, kasi kaya kasi kailangan natin ng sasakyan, malamig na, winter na, so yung pressure sa dealership sometimes hindi natin nakakapag-isip ng hindi naman tama, pero nagkakaroon tayo ng rush na decision to compensate na kailangan natin yung sasakyan. At pag nakita ng mga ahente yan, parang i-exploit nila yung sitwasyon yung gano'n. So paano po ba natin maiwasan yung mga ganong bagay? Kung meron kayong ganong sitwasyon, pwede po kayo magtanong, sa inyo lang. So ang sunod po consider natin yung lagi niyong computin din. Madali naman pong computin yan ay yung long term, after 5 or 7 years, magkano yung babayaran ko. Pag sinabi po kasi bi-weekly, hindi ibig sabihin monthly, ganun. Hindi. Pag sinabing 250 bi-weekly, hindi po ibig sabihin 500 a month yun. So you have to remember, merong twice a year na 3 times ka sahod ng isang buwan, kasi every 2 weeks. So there are 26 bi-weekly in a year. So kung kumputin nyo pa yun, 26 times 250 by 12, doon po nyo makikita yung monthly payments. So it's more than 500. Pag 250 every 2 weeks, it's more than 500. So kung ang budget nyo is 600, so yan, 250 siguro aabot ng magkano ba yun? Kumpitin natin. So may insult 250, dali po, tingnan ko ito. Okay, 250 times 26 divide 12 equals, so bali lumalabas na 500, yung 250 bi-weekly lalabas na 541 a month ang budget niya. So kung ang budget niya is 6,600 a month, so papasok po yun dun sa budget niya. So sunod po natin pag-uusapan sa sunod na video kung sinusubaybayan niya ako. Katulad po ng sinabi ko, pwede kayo magtanong, pwede rin kayo mag-subscribe, hit niyo yung notification bell para pag sunod na video ma-update kayo. So ang sunod po natin pag-usapan siguro kung wala kayong pang down payment bago kayo dito sa Canada, anong dapat niyong gawin, anong mga dealership ay may programa para sa mga newcomer. So kita-kita po tayo sa sunod na video. Salamat po.